News and Public Affairs. Sa Davao City, 819 DXUM. At oras alas 12:30. Ang oras hatol kaninyo sa aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, cementicone, Kreml S. Hyperbilis. Bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Shalom Aleichem, maayong hapon o sa ganyan na naman sa tingtungina. Welcome to the Baliki Bro program din sa DXUM, Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tunalauna sa hapon, Lonis at Tutsadlang sa Mendo. Kini si Mori Azaria Gilbert Minyo sa Ubanspika Salawak, Engineer Julius Luzon, Region Central Station Manager. Mga tibay ng tanan 0929-311-3484. Kaninyo makaigsunan nga buot mga fields tong online classes. Now, matag Sabado sa gabi sa umatong adlaw, alas 7 sa gabi ang itong online classes to ang weekend online classes or first day of the week. Itong kayo sa gabi, first day naman na siya. And Merkulis usap sa gabi, sa alas 7 ang atong online classes. And then kaninyong buot mga fields to ang Saturday services na gikan sa Friday night karong gabi. Doon na kita Friday night Biraka, and then umapong adlaw alas 8 to alas 11, and then alas 11 to alas 12 ang Tihilin Birakot for the women alang sa mga kababayanan, now handled by my wife. And ang taga Tagum, now, in the meantime, Sunday ang ato ang gathering, and we are now preparing mag-shift nga to sa Saturday. Kay kung sa Saturday, mubasa na kita og parasya, and then adunay discussion og paningkamutan nato na bisan og wala ko in person na panahon sa discussion sama sa Jensan nag-online lang. Now, magbasa o parasya, pagka magbasa, then proceeding to the discussion, and then conclusion of the services. Conclusion Biraka. Okay, daghang salamat mga kaigsunan. Now, atong ikaisgutan nga ang replacement theology mao ang gihimo sa mga religions of the nations. And at gi-emphasize highly na Israel lang ang gitugyanan nga manudlo may tungod sa proper way sa kaluwasan, as mentioned in the book of Isaiah 49:6, na Israel was chosen, was covenanted to be the light unto the nations, the or laguyim, so that my salvation might come to the ends of the earth. Liyut Yeswati at Ketsi Haaretz. That means, ang kaluwasan, ang source si Hashem lang. In fact, sa verse 11, in the Isaiah 43:11, For I am Hashem, and besides me, there is no Savior. Okay? So, kay si Hashem lang ang maduluas, o ang Israel mao lamang ang connector or conduit niini nga kaluwasan. Mao nga ang tao dapat manggunit sa sidsid sa sinina sa Israelita, as mentioned in the book of Zechariah chapter 8 verse 23. Maigsoon dili nata mag hypocrite or magsilos na sa Israel kay murag na murag para ninyo murag dili kamo ang importante kay nga tao. Importante man pero wala nagpasabot nga ikaw ra ang mag buot na wala nagpasabot nga ikaw lang ang matuman, kundi kinahanglan na ang
matag usa, no, mga kaigsunan, mutuman, no, sa, kumbaga, kung unsay disenyo sa creator, pattern, wala tay laing mahimo ana. No, gawas lamang sa pagtuman kung unsa ang dapat. Kumbaga, kung mauna ang implementation o gi-decrease sa kalangitan, wala tay mahimo ana, kalangitan ang buot ana. No? So, gipili ang Israel para nga mo tudlo sa proper nga pagtudlo, no, sa kaluwasan ngadto sa tibuok kalibutan. O dapat ang mga tao manggunit sa sa sinina sa Israelita. No? Ngano man tungod kay ang mga Israelita lang mao ang official nga gitugyanan. Karon, unsa di ay ang teaching sa Israelita? Now, ang another question, for example ako, doon na ba ko'y personality nga mo relay or mo channel sa gitudlo sa mga Israelita? Mga kaigsunan, sa totoo lang, now, tungod kay ako, now, kumbaga, ordain ko nga Mori, now, and then, kini siya nga ordination gikan sa mga rabbi, actually 14 kabog rabbi amo ang mga professors na sa amo ang master's degree, and kini siya mga kaigsunan nga ordination naghatag usab og katungod nga tungod kay kami naglingkod uban nila, therefore nami certification nga ug ordination and endorsement. For example, ako endorsement, no, gikan sa mga rabbi nga ako otorisado manudlo og Torah, no, sa mga nations, mo conduct og marriage, mo conduct og mga prayer gatherings. Kumbaga, adun ako'y authority nga gikan sa Jewish authorities. O barokasyon for that. Now, para lang ako ang share sa inyo na wala ko tumutumo, wala ko angkon-angkon, although graduate ko sa Bible College. Mga kaigsunan ko, sa Christian pa man ko ato, pero kini na siya ang Torah for the nations. Siyempre, ni-undergo ko og schooling. Ni-undergo ko og yeshiva. Now, sa Noahide, World Noahide Community. Now, sa Jerusalem. Karon, ang question, mga kaigsunan, now, unsa man ang teaching sa mga Israelita alang sa mga nations para maluwas kita. Basic ay nga teaching na. O dapat makasayod ta. Ngano man, mao man ato ang basic question. Diba? Makita mo og nga magtutudlo. Ingnon niyo, unsa man yun nga maluwas ta? Diba na, no? Masway buhaton sa tao para maluwas. Ya. Sa uban pag mga pastor, unsay inyo kang kaluwasan? So, nagpasabot na importante kayo nga question, kumbaga, $1 million question. Karon mga kaigsunan, tubago na to. Na, o kiring akong tubag, quotation lang ni. Dili ni ako Na, kumbaga, wala ko ako. Dili ko mo, pwede mo sulti nga. Para na ako, muna yun, kinsa mapug ka, no? Muana mo po ng uban, no? Kinsa mapug ka. Mapitaw nga part siya sa
sa mga Jews na we need to quote now the source or authority of every concept, halakha, or principle being taught. Ano man, because there is nothing new under the sun. Walay bag-o ilalom sa adlaw. O kung na ay mga teachings or opinions nga gikatudlo sa nauna nato, importante nga imong i-quote, otherwise tawagon ka o thief, kawatan. Wala ka nangawat og kwarta, no? Wala ka nangawat og property, pero nangawat ka og teaching. Nangawat ka og teaching. Kung baga, dili man na inyo, ha? No? Unya inyong giangkon. No? Mura-mura ra po na ba nga mangangkon nga sila ilaha daw ng kasulatan na pradong na ay nagkrusada diya sa palengke sa Turil nga ihara kong gi-record niya yang gi-amplifier nin siya. Ang tag-iyas Biblia, mga Katoliko na dyan na, mga kiksunan, that is stealing. That is stealing. Now, kisa di kasulat ang Genesis, padulo sa Deuteronomy was Moises, Katoliko des Moises. Kanusara din ang Katoliko, 313 Common Era or AD. That means, gikan kay Moshe, almost 2,000 years na siya. No? Almost 2,000 years gikan kay Moshe. Ug ang katapusang writer sa Genesis to Malakay, sila si Sikaraya ug si Malakay, and they were the last prophets. Mga kaigsunan ko, sila ang mga authors. Kunya kumiingon mo nga ang tag-iya sa Biblia Katoliko. Mga kaigsunan, pwede na ninyo isulti dito sa mga tao nga pwede pong mga luuya, no? Pero nakugin mo tulubagon, anak. Sa dyan na inyong tuyo. Luwason yung tao, laglagon yung tao. Ha? Mudipinsa ka sa bakak, mudipinsa di mo ang dili tinuod. Nga naman, no? Ang kalag sa tao, kaya ba matu-matuon sa mga dili tinuod? Think about it. No? Kung naaman ninyo nga naggunit ana nga istorya, hinaot maghinulsol ka. Ano man, gusto mo kang maluwas. So kung gusto kang maluwas, anong magunit mo ang di tinuod? Ang tinuod mao, ang tagiya ng kasulatan, Israelita, Genesis to Malakay, nga maulang na ang official nga scripture. Iyana sa Jewish community. Ang mga propeta Jewish, sila maoy guardian anang scripture. So, wala si bisan kinsa nga otorisado mangangkon-angkon ana. Okay? Now, balikan na ito mga kaigsunan. Ang issue sa kaluwasan, quote-unquote, gikan sa mga Jewish authorities, tungod kay ang mga Jew, based on the Talmudic discussions, wala lamang katudlo nga sila rin maluwas. That is the basic thing that we need to learn. Unlike other religions, unlike other religions, ang mga Jewish, wala na nanudlo nga sila rin maluwas. Unlike other religions, nga naman, ang other religion yun, kung dili mo Katoliko, di mo maluwas, kay Katoliko rin maluwas. Kung dili mo Baptist, dili mo maluwas. Kung dili mo SDA, Adventist rin maluwas. Kung dili mo saksi rin maluwas. Kung dili mo Mormons, dili mo maluwas. Kung dili mo Islam, dili mo maluwas. Whereas sa mga Jewish, di sila masultian na. Nganuan, tungod kay ang kaluwasan, gi-promise na ni Hashem, dito padaan sa panahon pa ni Adam. Mo inungdan nga, gitagaan si Adam o commands. Kay once tumanon niya, mabuhi siya. Kung mutuman siya. Apan kung dili siya mutuman, mamatay siya.
So, makita nato na una sa tanan, ang naghimo sa tao, mao ang nagsaad, unsaon nga maluwas ang tao ngayong gihimo. Ikaduha, ang unang tao ngayong gihimo, iyahang hatagandaan sa dalan sa kaluwasan. Nganuan, kay tanang tao, gikan niya. Nagdagayday gikan niya ang tanang tao. Okay, siya man mao unang tao, si Adam man ang unang tao, dapat lang si Adam, tudluan na, saan nga maluwas. Ug tungod yan na, gihatag ni Hashem ang iyang commands. And we can find it Genesis 2 verse 16. Vayichav Hashem Elohim al Adam Limor. According to Rambam, in this particular verse, Genesis 2, 16 and 17, ini ang mga verses, adunay 7 commands nga hinted, nagpasabot nga dili nimo makita sa plain nga paglantaw. But there are 4 types of interpreting the scripture. One is plain, second is remes, that is hint, third is dross, that means allegory, and fourth is secret sod or mystical understanding. It is hinted in Genesis 2:26 or 2:16 na adunay 7 commands nga gilaan ni Hashem para sa tao. But in the time of Adam, only 6, unom ang applicable. Tungod kayong ikapito, kini na-implement sa time ni Noah. Tungod kay sa time ni Noah, gitugutan na nga mukaon og hayop ang tao. Whereas sa time ni Adam, forbidden nga muihaw og hayop. Kay mao tong ikapito nga dili mukaon og karne sa hayop nga gikaltas sa buhi pa. Mao tong ikapito. In the sense nga sa time ni Adam, wala man siya tuguti nga, wala siya suguan nga muihaw siya og hayop. Karon, unom ang applicable sa time ni Adam. And according to Rambam in Hilkot Melachim, in chapter 9, 1, sa writing ni Adam, ni Rambam, ang pinakauna nga sugo niya kay Adam, aron maluwas si Adam, is al-ha'avuda zara. That means no to idolatry. That means kung gusto kang maluwas, ayaw pag-idolatry. Ayaw pag-idolatry. And it is hinted when the name of Hashem was mentioned in Genesis 2:16, Vayichav Hashem, Yud and He and Vav and He, Elohim. Nga ang pangalan nga 4 ka litra ug ang Elohim nga pangalan gisabay para sultihan si Adam nga siya lang ug wala nay lain pa, siya lang ug ayaw siya kambyuhi, siya lang ug kadlukan mo siya ug alagaran nimo siya. Mao na siya mga kaigsunan. Karon, no to idolatry. Unsay connection sa no to idolatry o sa salvation sa tao? Okay, sunan ko. Wala kay makitang bersikulo nga ang magsimba og idol maluwas. Okay, makita. No? Therefore, ang una, aron ka maluwas, ayaw pagsimba og idol. And let's go to the positive side. Aron nga ang tao dili makasimba og idol, kinahanglan siya makaila sa tinuod og usa lang
ka makagagahom nga magbubuhat sa langit ug sa yuta. And that is the positive aspect. The only way for him to be kept from worshiping idol is to know the only true and to know and believe the only true and living Elohim. Hashem. Kinahanglan makaila ang tao sa iyahang upat ka litrang pangalan, the Yud and the He and the Vav and the He. And the moment nga tawagod siya Hashem, Elohim, Adonai, that is in memory of his four-letter name. The moment nga ang mga Jew musulti og Adonai, they remember the four-letter name. If ever they would say Elohim, do you remember the four-letter name? If ever they say Hashem, they remember the four-letter name. Kaya giiwasan nga litukon para dili siya ma-desecrate. Para dili siya ma-pasipalahan. So, it is so important to know the only true and believe the only true Elohim. Let's connect to Isaiah 43 verse 11 that says, Anochi, Anochi Hashem, Melvadailu Moshiach. I am Hashem, and without me there is no Savior. So, we can find out the connection. No, makita na nato ang connection. Sa pag-iwas sa idolatry, aron ta maluwas o pag-ila-ila sa tinuod nga Elohim. Unsa ang pagkaluwas sa tao kung nag-idolatry siya, wa pa yun siya kaila sa tinuod. Sa kunsa na lang niyang gisampit. O nga nung nagsampit ba siya bisag unsa? Kaya wa siya ka siguro, dili siya sigurado sa tinuod nga manluluwas. Dahil, siyempre, mga doktrina sa mga Kristiyano sa lahi man na, maluwas lang daw ka pinagi sa pagtuo, pinagi sa grasya. Mga kaigsunan, kanang pulo nga grasya, Genesis 6 verse 8, kita na ni mo, to 9. Vinoach matsakin. O si Noach nakakaplag og grasya. Kay si Noach perfect and righteous. That means, si Noach nag-perform sa commands nga gihatag ngadto kay Adam o gitransmit kaniya nga una sa tanan, no to idolatry. Noach did not worship idols. It was Enosh who introduced idolatry in the pre-flood era. And that's why doon ay flood sa time ni Enosh that filled the 1/3 of the earth. 1/3 of the land. 1/3 sa yuta, o makita na sa Book of Amos. 1/3 sa yuta, gibahaan sa time ni Enos. Nganuman, aron ma-remind ang usag-usa nga hunungon, kay kung dili hunungon, bahaan ang tibuok kalibutan. Except lang sa Israel. Nganuman, sa flood daw sa time ni Noah, wala daw na-appeal ang yuta sa Israel. Warning ang ipadala. Ano man, tungod kay nag-introduce o idolatry si Enos. Karon si Abraham, he did not worship idol. He worshiped the only creator of the universe, Hashem, Elohim. The one who created the heavens and the earth, and who created Adam for a mission to habitate the earth and to civilize the earth. Isaiah 45 verse 18. And
the only civilization, the code of the civilization was no other than the laws for humanity, the Noahide laws, otherwise known as Noahide laws, nga i-habitate ang tibok yuta, mugon niya ang tibok yuta, nga gi-habitate ang mga tao nga namuyo kinahanglan sivilisado because it's very, very dangerous nga makigsilingan ka sa mga taong walay sivilisasyon. Nga gani, bisan basura lang, iitsa sa imong kural. Mo sipok imuhang una-una. No? Unsa na ka, kung mabutang ka o motor diya sa gawa sa imong balay, o niya, taod-taod tuwa na sa imong silingan. Mao na nga kinahanglan og civilization. Ug ang civilization walay lain ang laws for humanity nga gihatag ni Hashem kay Adam o gitransmit ito kay Noah. So, sa time ni Noah, gikan pa pagkatao niya, gituman niya ang laws for humanity nga gihatag kay Adam. Wala siya nagsimbag idol. In the first place, nakaila siya kay Hashem, and he was called perfect, Tam Vichadek, perfect and righteous, o nakakaplag siya grasya, o gipahimo siya arka. Wala nagpasabot nga kung gigrasyahan si Noah, nagpakasala siya. Nagsimba siya idol, kunya maingon siya gigrasyahan siya. Kumbaga, mga tao nga nakakaplag og grasya tungod kay naminaw sa labang makagagahom. Muna mga kigsunan na dapat kasabot ta unsay connection sa doktrina sa Christianity nga pinagi sa grasya na luwas, pinagi sa pagtuo, unsay connection ana sa commands ni Hashem. Ang taong gigrasyahan wala nagpasabot nga masupilon, manggisupakon, rebelyoso. Ang taong gigrasyahan siya, no, tao nga diin mituman sa lagda sa obligasyon niya sa iyahang magbubuhat. Ug mao na ang mga tao nga tinuod nga maluwas. Okay, mga kaigsunan, first step lang na siya. Now, o importante kay na siya. Kaya ang matag religion na sila Ginoo, na ilang gidahom nga mao'y muluwas nila. Apan wala na ilain pa na manluluwas gawas lamang sa Elohim sa Israel. Isaiah 43:11. Besides me there is no Savior, says Hashem. He is the only Savior. Mga kaigsunan, panahon na. Now, balik na sa Torah, balik na sa tinuod, unsay para nato, mao to atong himuon. Kung gusto tang maluwas, get back to the Torah. Torah for the nations. Torah for humanity. Kay mao ni ang gitakda para sa kaluwasan. Alam ka ninyo nga buong materials to online classes, matag Sabado sa gabi, ang po ang online classes sa 7 sa Miyerkules sa gabi. Sa ngalan sa ito ang Partners Picas Lawak Engineer Julius Luzon, Roy Johnson, itong Station Manager. Kini si Mori Azaria Gilbert Minyo sa magayong kanigtanan. Shalom Aleichem, Willie Hitraon. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.